Hello, magandang gabi po. Mga kababayan ko, ito ang nangyari. Lalong nadidiin sila ni Trillanes sa akusasyon na siya ay dinidelibera ng pera na lagi-lagi ng mga Marines at diniliberan din siya ng 56 million para gawing $2 million at ibinigay sa kanya para ibigay sa ICC ng mga investigador. So, ito kanina, pinanindigan ng mga Marines ang kanilang mga testimonya. Talagang hindi sila natakot at pinanindigan lang ng gusto. Kaya, okay, antayin natin yung iba pang mga viewers, no? O habang ano tayo, siguro mas maganda patugtugin natin dito yung ah patugtugin natin yung patugtugin na muna natin yung sinabi ni Remulla laban sa mga Marines. Nag-imbento kasi ng istorya si Remulla. At ang inimbento ng istorya, ito daw mga Marines na to ay mga destabilizer, walang pakay kundi magkudita. Yan ang gusto niya palabasin. At bakit ganon din ang kwento nila ni Christian Monsod at saka ni si Ronald Llamas, bakit ganon ang kwento nila? Ang ibig lang sabihin po ay isang linya sila ni BBM. Ito, mga linya ni BBM. Kaya kailangan malaman natin lahat ng detalye. Kung sino talaga ang magpapatunay sa bawat detalye na binigay sa isang affidavit. Hindi pwedeng 18 kayo tapos nagkwentuhan kayo sabay lahat kayo pipirman affidavit. Hindi naman pwedeng ang affidavit ikwento eh. Dapat yan yung talaga naranasan mo at nasaksihan mo. Ang paglalagay ng affidavit, pagiging saksiyan sa pangyayari. Hindi ito magiging receiver ng chismis sa isang chat group. There was a delivery done in of the 18 Marines, supposedly the joint affidavit of the 18 Marines pointed to a delivery to one of the Congress persons, no? One of the congressmen or congresswomen. But when we investigated that angle, it appears that this delivery was done during the time of Speaker Lord Velasco. That picture that was put in the affidavit. So, wala kang dalang bitbit na ebidensya. Sabi mo, it appears, lumalabas. Asan po yung ebidensya mo? Para yung kwentuhan natin ay iwasan na natin sabihin ng lumalabas. Kailan sabihin natin ang totoo. But the problem with you, gentlemen, sayang, may bilin pa naman sa iyo si Marvic Leonin. Huwag kang maglaro ng politika habang ikaw ay congressman. Maigpit pinagbibilin sa iyo nung nanumpa ka sa harap ni Acting Chief Justice Marvic Leonin. Kasi the most senior justice siya. So, kung ganon, pakinggan natin itong pagsugod ng mga Marines at nagbigay na sila ng kanilang affidavit, isa-isa at hindi sila natakot at ganun po ang ugali ng mga Marines. Never surrender! Just a little more time is all we're asking for. Yan ang paborito ng mga Marines. Just a little uncertainty can bring you down. That no matter what you do, you now. Okay, pakinggan naman natin ngayon ang mga Marines nang pumunta sa NBI at gusto na patunayan. Pero bago natin pakinggan muna natin itong mga dineklaran kung saan inulit nila sa NBI yung mga ganitong sinabi nila. Yung regular kay dating Speaker Romualdez. So sa 42, umpisa niyan 2022, September, sa 42 hanggang December 2023. Ngayon, hindi ko alam kung bakit nalipat. Nalipat siya sa 14 Nara Street, South Forbes.
doon na po yung sunod na imbakan. Yun pong regular na duty. Pag-deliver namin sa kay dating speaker. Speaker Romualdez. Meron pa pong iba? Na Yung regular, personalidad? doon muna tayo sa regular. At saka yung madalas yung pinagde-deliveran. Siguro sundutan ko na rin, Banat Bay. Mm. Kay Speaker, simula 2022, tama ba? Regular po ito. Ngayon, kay Presidente naman, Kailan nagsimula regular yan? ba to? Kailan nagsimula? Sino po ba dito nag-deliver sa Ilocos? Wala dito. Wala dito. Opo. Okay. Pero alam niyo po ba kung kailan din, gaano kadalas ang pag-deliver doon? At Kailan ilang nagsimula? beses? At kailan nagsimula? Hindi po namin direct na nagde-deliver kay BBM. Kasi po ang alam namin, dun sa kay speaker, siya na po Okay. partida ni BBM. Yung sa Ilocos, Meron din dyan yung may participation yung ibang tropa, pero wala po dito. wala dito. So, Tama po ba kasi kung tama yung aking pagkakaalala, ang sabi ninyo ay nag-deliver kayo sa Ilocos, may one time pa nga eh. Hindi ko alam kung one time o gaano kadalas na si Sandro pa ang tumanggap. Nandoon siya. Tama po ba? At meron ba kayong picture with Sandro? Yung nag-deliver po, meron sila. yung nag-deliver, may picture kay Sandro? Apo. Kay... Tinanggap niya yung pera? Yung dineliver po nila. Kasi nagpa-picture sila doon sa bahay po. Okay. Kay ano po, kay Speaker Romualdez, may picture po ba kayo? Mostly kasi yung nagre-receive dyan, yung Mayordoma po. Sa 42. Wala, may picture yung mga EA po. Minsan mag-picture nga umiiwas kami kasi hindi man kami iniisip namin na balang araw gawin namin ebidensya ito. Kasi sa amin po, trabaho lang. Nakikita nyo siya personal, si Romualdez? Wala po siya sa pag mag-deliver po. Okay. Sundutan ko na rin yan. Sa dami-dami ng deliliberan nyo, sino yung nakikita nyo ng personal na politiko o government official? Yung talaga nakita ninyo? Kahit hindi tumanggap pero nakita ninyo? Sa townhouse naman, marami pong politiko dyan na pumupunta at nakikita po namin na paglabas nila, meron na pong dadala na paper bag, expandable envelope. Kasi yung dala-dala po nila, kami pong nagdala yan galing sa Horizon, pinakarga sa van para pagdating dun sa Saan yung townhouse. townhouse? Manila Polo Club Townhouse. Sir, sinong sila yan? Sinong nila? Sino-sino itong mga to? Marami po dyan. Mari po ba kayo magpangalan? Nang naalala ninyo? Sa akin nakikita ko, dalawang beses si Senator, si Kong De Lima po. Dalawang beses ko siya nakita. Oo. Yung iba po. iba, May bit-bit ba siyang expandable na, no? Meron po, meron. Ayun. Meron siyang bit-bit mismo. Siya mismo yung bumit-bit. Boss, linawin lang natin kasi ito nakikita natin sa social media, itinanggi ni De Lima. So gusto namin marinig sa inyo mismo na si Congressman De Lima ay nakita nyo na may bit-bit-bit-bit. Opo, sir. Ayun, malinaw. Kasi Iba ata siya congressman. No. Hindi pa. Pero anong nararamdaman ninyo? Sigurado naman napapanood nyo yung news, di ba? Ano yung nararamdaman ninyo na, eto nakita ko to diniliberan pero deny ng deny ngayon. Anong nararamdaman ninyo? Sige, sir, yung mic. Naiinis, sir. Nainis? Kasi parang kami pa yung lumalabas na mali. At sinungaling. Mukha nga inis si sir. Oo. Sino pa? Kasi hindi naman po namin sasabihin yun kung halimbawa ko lang po, sir, no, ordinaryong mamamayan lang po ako, paano ko po malaman yung bahay niya kung hindi ako napunta doon? Yun. Makes sense. Tama. Oo. Ito pa, boss. Di po ba, sir? Sino pa po? Ano yung nararamdaman nyo tuwing napapanood nyo sa TV? Itong taon to, dinimanda pa yung abogado namin, talaga namang tumanggap siya.
Sir, isa lang masasabi ko, don't shoot the messenger. Yun. Ayun. magaling. Okay, tayo Magaling yan. Ito, diretsuin ko na yung tanong siguro. direktahin mo Diretsuin na. ko na. Si Senator Soto, meron bang nakapag-deliver kay ano dito? Wala sir, magano na. Kasi minsan ginawa niyang Itbulaga eh. Ah. Ang ganda sir, nung ako yung ano dyan, yung team advance. Ikaw. So, nauna kami sa area sa Baclaran, sa building. Sa opisina yata dyan sir sa Baclaran. Ngayon, pagdating nila ni boss, ako nag-guide dun sa baba. Kasi sa baba may daan dun sir eh. May elevator paakyat. So pag dating nila, ginaid ko, tapos bumaba na sila ni boss, umakyat sa elevator, tapos yung ibang tropa, bumaba din, dadala rin ibang malita. Ako, yung dalawang malita mismo, dadala ko, tapos tinulak ko para makasabay sa kay boss, paakyat yung dalawang malita. Mandali, sino itong boss? Si Saldico? Ba? Sino yung boss? Si Boss Saldi ko po. So, kasama si Saldico na nag-deliver kay Soto? Opo. May nagsalubong lang na Elevator. sa elevator. Tapos kasabay niya paakyat. Tapos yung malita kasabay rin po. So, sino tumanggap? Oh. Sino tumanggap pagdating sa taas? Kasi hindi na kami umakyat no sa taas. So yung mga boss na lang ang nag-usap. Opo, kasi building po ni Senator Soto po yun. So, pero Okay. Building ni ano? ito pong building na to kay ano talaga, confirmed kay Senator Soto. Opo, kasi may nakalimutan ko pero may pangalan doon sa taas eh. Baka tanggalin na nila yun. Hindi ko na alam sir. kasi ang ginagawa niya Itbulaga eh. Pero ikaw, di ba, nakita mo mismo yan. Sa sarili mo, ikaw mismo nagbitbit ng dalawang maleta. Ano nung nakita mo sa news na dumidinay si Soto? Anong nasa isip mo? Sa isip ko sir, parang natatawa lang ako sa sinasabi niya na baka hanapin ng misis niya yung malita na yun. Pero sa akin naman, hindi naman ako magsabi ng sinungalingan kasi ako mismong nag-abot kay boss pasabay dun sa elevator. Kung ano, alam mo, kung totoong di umano nag-deliver kay Soto at hindi alam ng asawa, saan kaya napunta yon? Ay, yun lang. Yari tayo dyan. Ha? So, sino naman yung kumuha sa Bucor? Yung, di ba, meron daw nang galing na pera mula dun sa Bucor tapos dinala sa bahay ni Saldico? Dinala po sa basement 3, sir, sa Shangri-La, sir. Basement 3 ng Shangri-La. So, from Bucor? Hindi ko po alam sigurado kung galing sa Bucor mismo, sir. Paano mo, saan mo kinuha? Bali, dineliver po, sir, ng 2 sasakyan, sir. 8 malita, 4 na large, saka 4 na medium size. Medium Hindi, paano mo nasabi yun na... Kasi yung nagmi-meeting, sir, si Bucor Katapang at saka si Boss Saldico doon sa Shangri-La, sir, sa High Street. Nagpasama po si Paul Estrada, sir, na kung pwede pakisamahan siya para i-diskarga yung mga laman ng pick-up, yung mga 2 sasakyan, sir. So, linawin natin. So, may meeting si Saldico at saka si Katapang. Yes, sir. Kanino yung sasakyan na pinagkuhanan ng maleta? Sa inyo ba? O sa hindi nyo sa Hindi sa amin, sir. So hindi galing sa inyo, nagpasama lang si Paul para kunin, tapos inilipat. Iniakyat namin sa number 56 Horizon Home, sir, sa condo unit ni Boss Saldico. Okay. Ano to, one time lang ba to nangyari o regular na nagbibigay Sa partisipasyon ko, sir, isang beses lang ako naka-concert. Ano ba sa iba na Actually, sir, 2 kami nung nagpunta doon sa sa baba ng Shangri-La sa level 3. Kami nagbuhat noon, lipat sa sasakyan namin. Tapos inakyat namin doon sa 56 sa Horizon. Saka may mga iba pa kaming mga kasamahan, sir. Tulad nila... pero isang beses lang to? Sa akin, sir, isang beses lang, sir. Sa akin din, sir. Yun Isang lang beses yung lang. isang beses. So after nyo matid, alis na kayo. Yes, sir. So wala namang pag pinag-deliveran, kinuha ni Saldico yung kalahati, tapos, ito, dali nyo na sa iba. Walang ganon. Wala ganun, sir. Siguro, nung pagkatapos nung ibang araw, yun na, in-deliver na yata kung saan yung ipa-deliver po.
Meron pa po ba dito na naalala na pinag-deliveran ninyo na kayo mismo personal nakita ninyo o alam ninyo na ito ay sa particular na tao na ito? Meron po ba kayo naaalala? Sige. Sir, Ayan, ako sige, sir, nag-deliver po ako sa residence ni former Senator Trillanes. Sa bahay niya? Correct, sir. Okay. Maleta o envelope? 2 envelope. Hindi mo binibilang yung laman nun? Sir, ang Ay. kung sino nagbibilang diyan sir ay yung mga AE. Kasi kami sir driver bodyguard lang. So ang concern lang namin magmaneho ang pagbibilang ng pera yung mga AE. So, nung diniliver mo sa kay Trillanes, siya ba ang tumanggap? Tao niya ba? Sir, yung pagdating na namin doon sa bahay nila, si Mark Tiksay na po yung pumunta doon sa loob ng bahay. Paano mo nalaman ng bahay ni Trillanes yun? Sir, 2 beses po ako nagpunta doon. At saka yung bodyguard niya ay nadoon. Si Ben Marwerto, hindi mo pala nasundan Ben Marwerto. Yung bahay ni Saldico ay sa Unit 56 ng Shangri-La Hotel. Nasa taas. Kabats ko din. Okay. Okay. At saka, isa pa sir, dagdag ko pa. Noong panahon na nagdadrive pa ako kay Joey De Guzman, 2 beses ko din na sinundo doon sa may DBA, Dasma Village, Makati, si former Senator Sonny Trillanes. Kasi ayaw niya magpakilala, sir. So hindi ko alam kung bakit ayaw niya magpakilala. Lagot, hulog na hulog ka na, Trillanes. Naks. So sinundo ko doon sa may gate ng Pasay Road. With your respect, Michael Angelo, isang version lang po. Ginagawa mo lang maraming version kasi gusto mo nang sirain ang mga 18 Marines. Pasensya na po, Michael Angelo. May nabanggit kang Joey De Guzman. Sino ba ito? Ito ba yung media personality? Hindi pa rin Media siya, sir. Siya yung pinag-drive namin. 2 po kami dati. Nagkapalitan. Sige, Mike, sir. Bali ako yung nandun una, sir, 2024, andun ako. Si Joey De Guzman. Yes po. Nung nalipat ako sa team ni ni Madam, ni Maylin Arco, si Top Taberdo na pumalit sa akin. Ganun pa rin yung aktibidad namin, sir. Activity ng saan ihatid yung pera. Pero, di ba, tama ba ako? Ito ba yung sa media? Ito si Joey De Guzman? Tama ba? Yes po, yes po. May mga kasama pa yan sila, sir. Hindi ko lang muna baggitin kasi nasa private individual. Wala din po sa affidavit. Okay. Yes po. Yun po ang reason bakit hindi namin sinama. Yung isang halimbawa lang yan, sir, si Joey De Guzman. Joey De Guzman po. Pero siya, nakakatanggap din. Possible, sir. Meron Yes, pa, sir. sir. Ako po, sir, kay dating Senator Trillanes, nakapag-deliver din po ako doon ng 2 beses. patay ka Chani Trillanes, talagang diin na diin. Sa residence niya. Para si Attorney Elmer C, no? Si Chani Trillanes. Hoy, Attorney Elmer C! Ipadisbar ka na ni Trillanes. Folder o maleta? Yung una po naming dineliver doon, sir, ay paper bag. Oo. Tapos, kasama ko po noon si Paul Estrada, yung iipo ni Kong Saldi. Yung pangalawa po, 6 na malita yon, kasama ko na po si Mark Tiksay. Yung II din po yan ni boss. Kaya kung ano man po yung inaano niya sa TV, todo deny po, imposible naman siguro. Anong nararamdaman nyo nung siyang unang-unang pumiyok at nagalit? Kaya nga at po, sir, dinimanda naiinis ang kami, lahat? sir, eh. Ha? Kaya nga po, sir, naiinis kami. Nagagalit ka rin po kasi totoo yung sinasabi mo eh. Tapos, pinapasinungalingan niya. Si Sir. May kanina si sir, may gustong May sabihin. gustong sabihin. Sige.
Sir, experience ko rin po kay former Senator Trillanes. Itong 2025 po, nagdala kami ni Mark Tiksay doon sa bahay niya dyan sa may Antipolo. Pasensya ka na, Michael Angelo. Kahit anong balik-balik na rin kung utak ko, talagang hindi po nagbabago ng kwento itong mga 18 Marines. Hindi ko alam. Ano, MSU1 ka rin ba? Parang kagaya ko? Kasi kung piloto ang tawag mo, pareho lang yan. Kurso sa UP tsaka MSU, pareho lang yan. Isang expandable paper bag po. So, regular din po pala itong pagdi-deliver kay Trillanes kasi si Sir 2 beses, si Sir 2 beses. So, talagang matindi talaga kasi nungalingan. Sa tingin mo magkano yung isang ganun? Paper bag? Depende po, boss eh. Pagka medium, maabot ng mga Anong laman nun sir yung paper bag? Ano yan? 5 to 10 m. 5 to 10 5 to 10 M. talaga? Opo. Ano kalaki yung paper bag? Ah, Malaki, hindi yung maliit. Oo. Makapal Sa mga na paper bag dyan. Malaking paper bag. Ang sarap sinungaling ni Trillanes. Minsan nga sir napupunit pa eh. Naka? Minsan nga po napupunit pa. Sa paper bag. Napupunit pa sa bigat. Aba, malupit pala talaga ito si Trillanes ah. Sinungaling po talaga yan si Trillanes eh. Bakit po? Saka by the way, Michael Angeles, yung grado ko po sa Philosophy 2, ang teacher ko si IBC na Alonto ay 1.0. Paano po hindi sinungaling? Kasama ko po sa Magdalo. Biro mo nung tinanong siya ni Ma'am Jessica Soho na pumaliktad daw ako. Nung time po na yun sa Okud, pinababa po kami ng junior officer niya. Marami po kami pinababa nun. Tapos sinabi niya po na bumaliktad daw kami. Nakulong po ako ng 2 taon. Nalagasan po ako ng 3 rangko na pinaghirapan ko po ang spot promotion sa Mindanao yun. Kasi naniwala kami sa kanya. Naghirap po yung pamilya ko nun. Kaya wag niyang sabihin na Lumalabas po Michael Angeles. Ito si Trillanes talagang walang kwentang leader ito. Iniwan niya yung mga tao, yung mga sundalo na nagsakripisyo sa kanya sa Okud Mutiny. Tapos para na maging senador siya, yan pala yung ambisyon niya, maging sikat at nabutungan siya ng pagiging senador. At dahil nabisto naman siya na mas maaga, na wala pala siyang kwentang tao, ay corrupt din. Kaya hindi siya nahalal ulit. bumaliktad ako. Napakasinungaling niya talaga. Oh. Totoo ba yung sinasabi ni Pierre Ardi na yung mga Magdalo daw, pinitik yung mga kutsara at tinidor dun sa hotel? Hindi po totoo yun. Actually, yung building na yun, walang nawala po yun. Kasi kami po mismo, pinaglaban namin yung corruption nun sa loob ng armed forces po nun. Kaya naniwala kami sa kanya nun. At actually, yung Magdalo po, buwag na po to eh. Halos wala na pong naniniwala sa kanya dahil sa kasinungalingan niya at saka yung tumatanggap siya. Siya mismo ang gumawa ng ganyan. Ang pinaglaban namin is corruption. Anong pakiramdam mo nung siya ang unang-unang dumidinay kahit alam nyo may na-deliveran? Di ba, unang-una, nagdemanda ka? Siyempre, po ako nasasaktan ako bakit nagawa niya yon. Samantala yung pinaglaban namin, corruption. Tapos ngayon, siya mismo ang gumagawa. Yun. Grabe, no? Matindi pala to si Trillanes. Matindi pala to si Trillanes. Ay, si Seth, di ba, may nasabit na nagsalita na ba? Sige. May dagdag ko pa rin po, sir, doon sa pagdi-deliver ko ng mali-malitang pera doon sa bahay ni Congresswoman Kimbo sa Quezon City po. Sa bahay niya mismo. Paleta rin po yan. Opo, sir. Mali-malita po. Siguro, talaga po yun, marami po. Hindi lang 10 o 30, mga 50 pa na malita kasi may coaster po siya doon na kulay itim. Punong-puno na po yun eh. Nililipat na rin doon sa ibang sasakyan. Di kaya doon sa loob ng bahay niya. Saka may picture pa po na ebidensya kami. Sir, maalala ko rin, nag-deliver kami sa Guado, pinasok yung mga malita doon sa... Yung Aguado, itong bahay ni Romualdez na sa tapat ng Malacanang, sa opisina mismo ni Bongbong Marcos. Bahay ni Romualdez. Pero hindi na namin alam, sir, kung
para kanino po yon dahil sila Mark Tiksay po at saka si Paul Estrada yung nagpasok talaga ng malita. Ang partisipasyon So, ibig sabihin, talagang napakalaki ng papel ni Mark Tiksay tsaka ni John Paul Estrada. Si John Paul Estrada po kasi ay nagpakasal taga La Union. Nagpakasal siya sa La Union sa Aguo Church na niregaluhan pa niya ang kanya naging misis ng Ferrari tsaka isang Ford Mustang. Ganon kayaman si John Paul Estrada. Grabe, ingrande ang kasal doon sa La Union. ko doon, tumulong po ako na nagbaba, then sila na po yung nagpasok ng mga mali-malita na yun. So, ibig sabihin pala, mga boss, ano lang, yung hanggang dun may limitasyon hanggang paghatid nyo lang. Tapos Opo, hindi nyo na alam kung ano nangyayari sa loob. Opo, sir. Okay. At for all you know, Anthony Reyes, kanina po sila in-interview na isa-isa sa NBI. Kaya inumpisahan ko itong mga binabanggit nila ngayon sapagkat po, itong mga binabanggit lang yan, inulit nila isa-isa at tumayo sila at hindi na wawala sa kanilang totoong kwento. Balikan lang po natin yung regarding sa impeachment ni VP Sara Duterte kasi ito po ay bali-balita na may mga congressman na nakatanggap ng pera galing kay Romualdez or galing kay Saldico para i-impeach si VP Sara Duterte kapalit ng perma. May ano po ba kayo doon? May Alam mo, Benhar Huerte, hindi ka kasi naging abogado. Wala pong tatayo na kahit anong practice mo kung hindi ka totoong testigo, mabibisto ka. Ako bilang sanay na abogado sa korte nakipaglalaban, hindi po, lalo na kung ako ang mag-cross-exam, walang tatayo sa akin na sinungaling na expert na witness. experience po kayo doon? Kahit sino po, pwede mong salita. Yung sa gano'n naman, sir, hindi, alam, kami nang nagdi-deliver, nagdadala ng pera, pero yung nagdi-distribute, hindi na namin alam kung para kanino yan, sir. So, sa So, madaling sa salita, ano ba yan? parang hindi nyo naman alam kung para saan yun. Kasi confidential yung ginagawa nila sa mga ganyan eh. Si Mark at Paul na yan ang may alam po dyan. Anyway, yung mga binanggit, dami pa nilang binanggit dito. Pero ngayon, ilalabas ko na yung balita na kanina, lumusob sila sa NBI. Isa-isa sila kinunan ng statement sa NBI. At ito na sila ngayon. Ano ba ito? Remove from stage. Add to stage. Yan na sila ngayon. Ngayong araw ng NBI at katakdang pag-usapan ngayong araw ng NBI at ng 18 Marines. Aga, pag-uusapan ng umano'y kontrata ng kanilang employment, mga screenshot ng kanilang pag-uusap at mga original na larawan na inilabas sa publiko at iba pang ebidensya. Bago mag-alas 10 na umaga, aga tumating. Matatapang ang Marines kasi ang motto talaga ng Marines, never surrender. Ngayong araw sa tanggapan ng National Bureau of Investigation o NBI sa Pasay City, ang 18 umano'y dating Marines kasama ang kanilang abogado na si Atty. Labito Baligod. Ito ay upang ipagpatuloy ang investigasyon ng NBI kaugnay sa kanilang mga aligasyon na sila umano ay nagsilbing bagman at bodyguard ng dating kongresista na si Saldico. At ang paghahatid ng umano'y kickback sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan kaugnay ng sinasabing maanumalyang flood control project kung saan nabanggit ang pangalan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez. Matatanda ang pinadalhan ng subpina ng NBI ang grupo upang magpaliwanag ang kanilang o ipaliwanag ang kanilang ibinunyag. Ayon sa NBI, sila ang inatasan ng ombudsman para magtagawa ng investigasyon sa grupo. Noong Huwebes, March 12, unang humarap sa NBI ang 16 sa kanila. Ngayong araw ay kumpleto nang humarap ang lahat ng 18 ayon sa kanilang abogado na si Atty. Levy Baligod. At yan muna ang live mula dito sa NBI sa Pasay City. Balik sa iyo, Aga.
Maraming salamat, Ryan Lacanale. Okay, klarong-klaro ha, ang tapang-tapang ng mga ating marino. Okay, pagpatuloy natin. Ito Sin ko lang sa kanila pag sumasagot sila, kung ano lang yung alam nila. Hindi sila nagdadagdag bawas. Dapat ganun talaga. Oo. Kasi yung iba talaga Iba, binabawasan yung sinasabi nila o kaya dinadagdagan. Sila talagang honest Kung ano lang yung nalalaman nila. Yes. So baka may tanong ka. Ano po, brother? ito, dahil dito sa mga nilabas niyong to, dahil buong mundo, buong Pilipinas nakatutok sa inyo, meron na kayo natatanggap na banta o death threat sa inyo? May pwede po bang... Paano nyo ito nilalagpasan? Oo. Huwag yun sharing technique nyo, pero paano yung ginagawa ninyo? May na ba sa inyo? May nagbe-message? May Nakatanggap pa ba kayo ng death threat? Yan. Yes, para sa akin sir, kanina po ng umaga po. Bali tumawag yung parents ko sa akin sa Mindanao na may naghahanap sa akin na 3 tao. Inaalam kung saan na daw ang pamilya ko ngayon. At kung kailan ba daw kami ako nang wala doon sa lugar na yon, sa bahay na kinalakihan ko. Sinabi ng, I think, barangay Kagawad doon, na matagal na yun siyang wala dito. Nag-asawa sa malayong lugar, tapos matagal lang hindi umuwi diyan sa lugar na yan. Yun ang sinabi ng kanina doon sa, kaninang umaga lang po. Yes po. Sino ba po yung may experience na naka-receive ng Pagbabanta. pagbabanta or death threat sa inyo? Sir, yung pagbabanta kasi noon na ginawa sa amin ng isang officer namin is na pagka kung lumabas kayo, ang sabi doon sir, kung lumabas kayo, siguraduhin lang ninyo na mapataob nyo itong gobyerno. Pagka hindi nyo mapataob ito, may kalalagyan kayo. Yun ang sinabi mismo nila sir sa amin. So, Okay. So ito, isa pang tanong meron ba kayong napag-deliver ang cabinet secretary o yung mga secretary ng mga department ng gobyerno? USEC? ayan, bunuan. Mga secretary or USEC? USEC, secretary. Aside from mga congressman? Meron po, sir. Sino? Si Yusik Bunuan po, sir. Si Secretary Bunuan. Yes, sir. Ng DPWH. Yes, sir. Yung umalis na, yung matanda. Yes, sir. Anong kaalaman mo doon? Bali ako po, sir, ay driver noon. Ang kasama ko po doon ay si Boss Mark Tiksay. Tsaka si Brian Lasaga. Ako po yung driver, bali si Brian Lasaga po yung yung security. So dahil driver, po yung namin, pag nagbababa kami ng Malita, tumutulong na rin po ako. Yan, ganyan. Yan, pag sakay po na, kasi ako po yung driver, hindi ko pa alam isisend sa akin yung location. Yan, yung location ng EA. Yan, ako na bahala mag-mapping papunta ron sa bahay. Sa bahay to ni Bunuan? Bahay ni Yusik Bunuan. Pag sakay po namin, tatanungin po namin yan si Boss Mark, kaninong bahay ba? Kay Yusik Bunuan yan, huwag kamingay. Kay Secretary Bunuan? Yes, sir. Binigyan pa nga kami siya ng tagta 3,000 eh. Galante, Galante, Ano ba yung deliver nyo? Paper bag, maleta? Paper bag o maleta? Malita po, sir. 8 malita po. Ha? 8 malita. 8 maleta, tas 3,000 binigay? At least meron. Yung iba walang binibigay eh. Iba ba? At least meron. Sino ba pinakagalante na... Para daw po sa amin, sir. Ha? Para daw po sa amin. For the boys po baga. May magnanakaw din parang galante. Sino pang may experience ng galante sa kanila? Sino ang galante niya, pinag-deliveran ninyo? Ang nakatanggap pa ng... aminin natin, di ba? Meron naman ganyan for the boys, tip, di ba? Kung baga, sir, para lang po yun sa amin na nag-deliver. Oo. Yun. At least honest si sir, di ba? Yes. Eto, sa COMELEC, nag-deliver po ba kayo? Gusto namin marinig sa inyo kasi narinig namin sa social media. Gusto namin marinig sa inyo mismo.
Ilang beses po ba kayo na-deliver sa Comelec at kanino po i-deliver? Saan? Saan Comelec? Bali si chairman ng Comelec. Sino po? Garcia. Chairman ng Comelec po, Garcia. Hindi man namin diniliver talaga sa kanya. Ano lang, nakipag-meeting sa kay boss sa Maidas Hotel. Tapos yung dala na malita, 2 beses kasi siya meeting. Bali, yung EE na po yung nag-transfer doon sa sasakyan, pero yung dinikit nila sa parking. 2 beses po yun na nangyari. Ilang maleta, tsaka kailan to? Before the election ba to? Bago mag-eleksyon, tsaka yung after ng eleksyon. 4 na malita po. 4 na maleta yung down payment. Tapos yung kabuuang bayad, 4 ulit. Parang ganun. Tigda-2 po. Dalawa. Medium size. Wala kaya. Medium size. Sir, ito, magkano sa tingin niyo yung isang medium size na laman? Parang 35 to 40 m. 35 to 40 million. Curious lang ako, no? Pag binigay yung maleta, mamahalin din yung maleta, pati yung maleta sa inyo na. Ganun ba? Wala nang balikan yun. O pag, babalik para lagyan ulit. Di sa kanila na po yun. Doon na Sa yun. kanila po. Sige. Nakikurious ako dun sa Rimowa kasi ang mahal nun eh. Original po ba na Rimowa yun? O galing dyan sa tabi-tabi lang? Yung mga peke? Okay. Yung mga Class A na tinatawag na tinitinda sa Green Hills sa Divisoria, ganun po ba? Yan po, sa mga Green Hills. Tapos yung Ang mahalaga, Divisoria po. maihatid no? 999, baka buy one take one pa yun. Oo. So, linawin natin, dalawa nung una na ang tiglalaman ay 35 to 40. So, sabihin na natin 35 plus 35, 70 plus pagkatapos 35, 70. So, 140 ang total. Ito, how about So 140, di na lang kibunuan? Alam Oo eh. nga eh. Parang turo-turo lang eh. O ikaw na. Pumapaldo pala dyan, no? Alam mo, dapat yung kanta sa kanila yung yung gaano kadalas ang minsan. Parang yan lagi ang Pagkalata naman yung edad mo. Ayun, so, Sa Quadcom, ayan, sa Quadcom, meron bang nakapag-deliver sa inyo? yung nakapag-deliver sa House, yung mismo sa Kamara, sa Congress. Sa amin, sir, sa team ni boss, halos naman na alam naman na may dala kaming pera, paper bag. So tuwing pumapasok kayo, di ba siyempre pumapasok pa si Zaldico at that time, chairperson pa siya ng APRO, di ba? Apa. So may bit-bit kayo. Galing sa Horizon Homes po, ikakarga niya sa sasakyan. Dala-dala na po sa Congress. Tapos, iakyat namin doon, yung EE na po yung mag-distribute. Ano to, maleta o paper bag? Yun po. Paper bag. So pinapasok nyo, saan nyo pinapasok sa Congress? Pagka inaakyat doon sa opisina ni boss. Hindi, saan kayo dumadaan? Kasi marami daanan yun eh. Helipad. Sa helipad, sir. Sa helipad. Yes, sir. Doon eh. Tapos may CCTV doon. Mayroon, sir. Kasi ito yung VIP, di ba? Yung helipad. Ang dumadaan lang dyan si speaker eh. At saka yung mga friends niya. Yes, sir. Di ba? Tapos diretso yun. So, Pero minsan din, sir, doon sa kabila sa 325, kasi dalawa yung opisina ni boss eh. Sa 325 din po. gaano kadalas yan? Anong Quadcom po? Pag may every na mag-meeting, meron pa kaming dadala. So pag may hearing, may Araw kada Quadcom may dala sa lahat ng bawat congressman ay binibigyan 5 milyon. So nagtatanong ako sa sarili ko, magkano kaya binibigay kay Paduano sa kada isang contempt? Ang tawag ko sa kanya, Mr. Contempt, ang dami niya na pa-contempt eh. bit kayo. Opo. Hindi nyo lang alam kung saan na napupunta. Pagka labas ba ninyo, bit-bit nyo pa rin yun? Hindi na po. Alam ko sa mga member po ng Quadcom po ibibigay. Teka muna, tanungin natin to Quadcom, no? Kasi gusto natin to eh. Para mainit ka sa Quadcom. Hindi naman. Pinaglaban ko po si Digong dito kasi unang-una, bilang akusado, dapat ginalang po ang kanyang karapatan, Michael Angeles. Karapatan niya na hindi arestuhin kung walang warrant of arrest. At dahil ginawa yan,
sinuportahan pa ni Trillanes, ay lahat sila na sumuporta sa paghuli na walang tinatawag na warrant of arrest ay mali po yun. Ano na po yun? Illegal arrest na po yan. Tuwing may meeting ang Quadcom o may hearing, ilang maleta, lahat ba sila o panggrupo yung ibinibigay ninyo? Maleta ba? Folder? Paper bag po, individual naman pagbigay sa kanila. Yung iba na hindi na hindi na bibigyan sa townhouse na po. Ay, yung townhouse na sinasabi, ito po yung may unit na bahay doon sa Forbes Park sa Manila Polo Club. Yan po, may townhouse number 8, townhouse number 9. Ang kay Saldi ko dyan ay yung townhouse number 8 at townhouse number 9. Doon nagmi-meeting sila ni Lila de Lima, si Father Flavio Villanueva. Kung magkipag-meeting sila sa ICC, pati si Senator Llanes, doon sila nagmi-meeting. At yung kung sino man na naimbita doon mag-meeting, pag uwi, may bit-bit na supot. At ang supot ay minimum 5 milyon ang laman. Yung pinapasok ninyong paper bag, 4 million ba o mga 2 million lang? Ano po yung laman? Minimum po 5 to 10 M po. Magkano? 5 to 10 M. Ang isang envelope. Hindi, isang paper bag. Isang paper bag. Yung expendable envelope, bali 2 M lang yung laman po nun. Kunwari, ako Gaano kadami yun? Yung paper bag? Marami naman po. Marami. Kaya pala sipag nila hearing. Pwede araw-araw. Pumapaldo pala. Oo nga eh. Ito. How about Senador Escudero, Ligarda, Erwin Tulfo, at gaano kadalas? Doon po sa kay Senator Ligarda po doon sa bahay niya. Sa Batangas? Sa Forbes. Dito. Sa Forbes. Opo. Kasama po mismo si Kong Saldi noon, sir. Ano to? Senador siya o congresswoman pa ng time na to? 2024 po yan, sir. 2024. Senador na. Senador na. Opo. Pag meeting niya doon, si boss, pagpasok nung libo ni boss, binaba namin yung 2 maleta. Ilang beses po yun? Gano'ng kadalas? O isang beses lang? Para sa akin po, sir, isang beses lang po, sir. Andali, 2 maleta? Yes, sir. Bama. Medium yan, sir. Medium, sir. Medium? Sabihin na natin, medium. Medium 35, to, large. 70. Medium po, sir. 70. 999. Bakit hindi, ito, nagtataka lang ako, bakit laging medium, hindi large? Mabigat. Mga 3 tao, sir, kung alanganin ka magbuhat. Di ako, kaya ko yun. Ako. Bigyan mo nga. Kakayanin mo. Joke lang. Tapos, doon po kay Senator Escudero, kasama din po namin si Boss Saldi noon. Si Senator Chis Escudero, meron din. December po yun, sir, 2024. Doon sa bahay niya sa New Manila. 4 na malita rin po, sir. Etong mga nangyayaring, di ba, pinag-uusapan natin yung ginawa ninyo sa NBI. Kasi itong paulit-ulit na tinatanong nung time na ini-interview namin si Attorney Baligod na baka naman katulad din yan nung kay Gutesa na sa simula lang, tapos pag tinakot yung pamilya, naintindihan natin, ako naintindihan ko yung nangyari kay Gutesa, tapakahirap nga rin naman. Sabi nga nila, i-bash ka na at lahat, gawin na sa'yo lahat, pero pag ang pamilya mo na, dudugo na yung puso mo dun di ba? Alam natin yan. Pero kayo ba, kasi yan ang tanong sa amin siyempre, di man namin masagot, kayo po ba, hanggang kailan kayo, at sigurado ba kayo hanggang dulo, itutuloy nyo itong laban na to? Sige po, kahit sino po. Hello, sir. Para sa amin itong tropa na to, sir. Kung anong naumpisahan namin, hanggang dulo na ito. Wala nang iwanan. Tatapusin na namin. Kung sana nga, matuldukan na to Kasi naumpisa na namin to. Hanggang dulo na ito. Paano, sir, kung merong mag-Trillanes sa inyo? Malabo. Malabo mangyari. Malabo. Malabo si Medyo Trillanes, ibang breed yun, Ibang mixed breed yun. Sige po. Meron pa iba? Hindi po gawain ng baris yung gano'n, sir.
Hindi po gawain ng Maris yung ganun, sir. Yung ginagawa ni okay. Trillanes. Sa amin nga sir, sa dami-dami naming malita, dinadala kung saan-saan. Kahit 1,000 man lang, kasi 1,500 na laman yan. Hindi pa kami nakatikim yan na magkuha dyan. Di ba? Dito, pero to honest to sa akin lang ako talaga humahanga sa ginawa ninyo. Dahil pwede naman kayo manahimik Pwede naman kayong mabuhay ng mapayapa, di ba? Alam naman natin ang gulo-gulo na ng mundo, pwede kayo mabuhay ng mapayapa, pero nagsalita pa rin kayo. Napakahirap niyan. Ako nga pag nagsasalita, ang dami kong kasong kinaharap paano pa kaya kayo na talagang ang binangga ninyo at talagang detalyado ang sinabi ninyo, talagang kita nyo, ilan na demanda ninyo ngayon? Nais ko lang idiin, kapag ang testigo o tao na nagkwento na detalyado ay halos 100% po sila nagsasabi ng totoo po. Yan po ang number 1 sukatan ko bilang isang sanay na mandirigma sa loob ng korte. Di ba lahat ata ng binanggit ninyo, dinimanda na kayo. Anong nagbibigay sa inyo ng inspirasyon na tumuloy-tuloy dito sa laban na to? Nagsalita kami, sir, dahil sa kapakanan po at kinabukasan ng ating bansa, lalong-lalo na po sa aming sari-sariling pamilya at sari-sariling bayan. Kasi alam na namin na napakatalamak na talaga ng korupsyon dito sa bansang Pilipinas. Kaya kailangan natin tuldukan dito, sir. Magtulungan tayo, lalong-lalo na sa mga taong bayan, na suportahan kami kung may suporta kayo sa amin through our emotional o hindi naman kami humingi ng financial, sir, kasi sanay kami sa hirap, sir, sanay kami sa gutom. Simulat sa pula pumasok kami ng military, yun na yung na-train sa amin, sir. Hindi kami tumatanggap ng kung anong offer sa amin, sir. Hindi, nakasuporta ang taong bayan sa inyo. Yan, nalaglag. Sige po. Sir, kailan pa at saka saan pa? Kasi may kasabihan nga tayo, sir, the evil triumphs when good men do nothing. Yun. Eto sir, mga sir, halimbawa, wag naman sana. Pero kadalasan po kasi parang ginagamit yung pamilya para panghinaan kayo o matras kayo sa laban. Mike Langilo, I want to teach you what are heresies and what are not. Number 1, lahat ng kwento na yan, magja-judge ka kung alin ang gagamitin mo sa korte. Lahat po yan, pag kinikwento pa lang ay hindi pa kinukonsidera na ebidensya yan. Pero pag pinresenta mo na sa korte at na-question, na-cross-exam mo na at tumatayo pa rin, ganun pa rin ang kwento, yan po ang ebidensya na magagamit. Ngayon, pero bago mo sila isasalang sa cross-examination, lahat ng testigo, ini-interview mo muna yan. Titignan mo kung saan sila tatayo. Tatayo ba yan o hindi. Pero ang pinakasukatan talaga ng pagsukat kung ang testigo ay nagsabi na totoo, ay yung kalaban mong testigo na sorpresa ka. Ako, abogado, magtatanong ako sa testigo na testigo ng ibang partido. Pag kinross-exam ko yan, pag makalusot sa akin, ibig sabihin, totoo po yung sinasabi niya. Ganun lamang po. Kaya, ang sa akin lang, number 1 po na basihan ninyo, na malamang hindi hearsay ito, malamang tatayo ito sa cross-examination kapag ang tao ay nagkikwento ng detalye por detalye, yan po ay totoo po yan, Michael Angeles. Hindi po makaipag-imbento ang taong nagsisinungaling. Ang tanging mga detalye, mga pangalan ng tao, saan, kailan, paano nangyari, sino-sino ang taong involved, at kung ano pang ibang detalye, hindi po yun mababanggit ng taong nagpa-practice lamang. So ganun ang aking maibigay sa inyong leksyon patungkol po sa testimonial evidence. At laban na sinusong, lagi pong nangyayari yan. Paano po kung gamitin ng pamilya nyo para patiklopin kayo? Yung isa ring katangian mo na nasa kahinaan ka at yet matapang ka pa magsalita, nang isa rin po yan na indikasyon
na ikaw ay may itatayo na testimonya na totoo pagdating sa cross-examination. Hindi niyo po ba naisip yun na madedelikado ang pamilya namin? Sige sir, ikaw, hindi ka pa nagsalita si sir, ngayon na. We are ready, sir. Ready. Sir, para sa akin, Thank you. itong nabuo namin to na pag-uusap noon, nag-ano na ako sa pamilya ko, kwininto ko na kung ano yung katotohanan para sa amin yung mga pagdi-deliver at kung ano yung nakikita namin at kung sino ang pinagdi-deliveran namin. Sabi ng pamilya ko, kung ano yung totoo, sabihin nyo. At andito lang kami, sabi ng pamilya ko. Kaya yung pamilya ko, sila yung nagpapalakas ng loob ko. Kaya sumama din ako dito at nabuo itong team namin na naumpisan namin. Kaya hanggang dulo na to para sa bansang Pilipinas. Good. Meron pa po. Sir, ayun. Okay. Ay, yung sinasabi niyo sir na pakailaman yung pamilya namin, iba namang usapan yan kasi hindi naman, ang sa amin lang dito, yung usapan lang man sa korupsyon ang pinaglalaban namin. Iba na pong usapan ng pakialaman ng pamilya namin, gira na po yan. Nako. Okay. Hindi kasi alam nyo, sabi nga, sa mga adik, So anyway, kahit hanggang dyan na lang tayo, ay nakikita nyo na yung tibay ng dibdib nila. Ang ginawa po nila sa NBI kanina, for your information, Michael Angeles, ang NBI agent mismo ang nag-interview sa kanila ulit isa-isa. Hindi nakatingin lamang sa gilid nila, nakatabi lamang si Attorney Baligod na nagbabantay lamang sakasakali hindi maintindihan ang tanong o sakasakali may paglabag sa batas ang pagtatanong. Andun lang sa tabi. Ang mga NBI agent po ang nagdetalyado at masusi na tanong at gumawa ng kanilang affidavit kanina. Ganun po ang maasahan ninyo dyan. Okay? Siguro hanggang dyan lang. At ang isa pang masabi ko lang ito, talagang nadiin na yung kaibigan mo si Senator Trillanes dito. Diin na diin ko siya. Talagang wala akong ibang dahilan para magsabi na may kasinungalingan itong sinasabi ng 18. At ang ginagawa nga niya, nakikita ko nga, pilit na sinasakyan nila ni Christian Isguera at saka ni Ronald Llamas na pang-destabilization daw itong mga 18 Marines. Pasensya na po mga kaibigan, wala po sa hinagap ko magiging destabilization efforts to. These are pure, true things that are being said. Tapos kung ano man ang bakit nagtataka naman ako sa inyo kung bakit ang linya na po na sinasabi ni Baligod ni Attorney Melvin na Matibag at saka ni Remulla ay isang kinukopya din ni Ronald Llamas at saka ni Christian Isguera na linya. 'Di ba? Yung pagbibigay duda sa mga Marines. O hanggang diyan na lang po tayo at maraming salamat po. At kung ayaw niyo sa opinion ko, okay lang po yan. No problem. Basta I do hope and pray. I do my best to tell you that my opinions are very fair, inferred from the facts and the data that I am presenting. Ang pinipresenta ko po, hindi ko yan fake news. Kung ano nangyari, yan mismo. At sa mula nangyari, dyan ako nagsisimula ng aking kuminta. Okay, salamat Marilo Lapuz. Salamat po rin sa discussion mo. Very informative. Mabuhay po kayo. Michael Angelo. Anyway, Marilo Lapos. Sino pa? Si Michael Angelo. Okay, your opinion is tainted. Hindi po, there is no such thing as tainted information, opinion. Ang opinion lang po, Michael Angelo, I just want to tell you, you may not like or you may like my opinion. But you can never say that any opinion is tainted. There is no such thing as tainted opinion. No matter how wrong the opinion is. Sige, sasabihin mo. Tapos, sino pa? Mimi Authority, si Alfredo Petmalo, tapos Vince Moran, sino pa? Si Anchor Channel TV, si Ben Marwerti, paborito kong
kritiko. Sunod na kritiko ng paborito si Michael Angeles. Tapos sino pa? Si Marilo Lapos, si Anthony Reyes. Maglabas kayo ng ledger. Si Julian's World. Nagtungo pala sa NBI kanina. Nagtungo sila kanina. Isa-isa po sila na tinanong. Bawat isa sila. At tapos na po. Kung ano po ang kinuwento na kanina, yan din po ang kinuwento nila sa NBI. At nagbigay pa sila ng mga ebidensya ng kontrata nila na sila ay naging empleyado ni Saldico. Nagbigay rin sila ng mga papel na sila ay dating Marines o dating sundalo. At nagbigay rin sila ng iba't ibang mga IDs nila na pagkakilanlan. Therefore, I am now of the belief, strong belief indeed, na sila ay lehitimo na mga tao na nagsasabi ng mga bagay-bagay na detalyado, at dahil detalyado, wala akong duda na ang lahat ng mga binabanggit na mga detalyado ay puro katotohanan lamang. Maraming salamat po. Magandang gabi. Michael Angel, magandang gabi po.